Breaking news! Passenger flight ng Iran patungong Beirut, hindi pinahintulutan ng gobyerno ng Lebanon na nagdulot naman ng galit sa mga taga-suporta ng Hezbollah sa bansa na agarang nagsagawa ng kilos protesta at sinunog ang sinasakyan ng UN Peacekeeping Commander, kung saan ayon sa ulat, ang ginawang hakbang ng Lebanese government sa pagbabawal na tanggapin ng Iranian passenger plane sa bansa ay bunsod ng mga reklamo mula sa Israel na nagsasabing ang nasabing pampasaherong eroplano mula sa Iran ay nakatakdang maghatid ng pera para sa mga teroristang grupo ng Hezbollah. Kaya naman ayon sa Directorate General ng Civil Aviation ng Beirut na hinihiling ng gobyerno ang ilang mga airline na pansamantalang i-reschedule ang mga flight sa Lebanon habang nagpapatupad ito ng ilang karagdagang mga hakbang sa seguridad. Kaya naman wala nang nagawa ang Iran para magpatuloy sa pagbiyahe ng kanilang eroplano patungong Lebanon na naging sanhi ng mga protesta at nakapinsala sa UN Peacekeeping Commander, habang higit sa 25 naman sa mga nagpoprotesta ang sinasabing naaresto ng Lebanese government. Gayunpaman, dahil ang Hezbollah ay mayroon pa ring impluwensya sa gobyerno nila, ay agad na nawagan ang mambabatas ng Hezbollah na si Hassan Fadlallah sa hukbo ng Lebanon na pananagutin ang mga bumaril sa mga nagprotesta, at sinabing ang hukbo at gobyerno ng Lebanon ay dapat na nagsagawa ng agarang pagpupulong upang pigilan ng Israel na ipataw ang mga dikta nito sa paliparan at mula sa pagpapatuloy ng pananakop nito sa teritoryo ng Lebanese. Bukod pa rito ay nagbigay rin ng komento ang isa pang senior Hezbollah na opisyal ng Lebanese Security Agency na si Wafik Safa, at nagsabing ang nangyari sa UNIFIL o United Nations Interim Force in Lebanon ay hindi katanggap-tanggap, subalit wala umanong kinalaman ng Hezbollah sa bagay na iyon. Gayunpaman, ayon naman sa Pangulo ng Lebanon na si Joseph Aoun na ang pag-atake ng mga nagpoprotesta ay hindi pinapahintulutan ng puwersang pangsiguridad at nangakong tatanggap ng kaparusahan ang mga nagtangkang sirain ang bansa. At ang pahayag na ito ng Pangulo ng Lebanon ay tila nga nagpapahiwatig na papatapos na ang paghahari ng Hezbollah sa kanilang gobyerno, dahil noong February 7 pa lang ng parehong taon ay matatanda ang nagpaabot ng mensahe ang US Deputy Special Envoy mula sa Middle East na si Morgan Ortagus na nananawagan sa Lebanon na tiyaking mananatiling talunan at hindi kasama sa gobyerno ang grupong sinusuportahan ng Iran, at sinabi rin ito sa kanyang pahayag na hindi siya natatakot sa Hezbollah dahil ang kanilang puwersa ay natalo na. Bukod pa rito, ang US ay nauna nang nangako ng 117 million worth of military aid para sa Lebanon upang palakasin ang armed forces ng bansa, kabilang na ang internal security forces nito, upang igiit ang kanilang soberanya sa buong bansa, na nagpapahiwatig na ang kanilang gobyerno lamang ang makikinabang nito at hindi ang sinumang grupo gaya ng Hezbollah. Bukod pa riyan, ang Syria at Lebanon ay nahaharap na naman sa panibagong labanan matapos ang pagkakabuo ng panibagong gobyerno ng Syria, kung saan ang Syrian government ay kasalukuyang nagsasagawa ng operasyon sa border ng dalawang bansa upang pigilan umano ang pagtatangka ng Hezbollah mula sa Lebanon na magpuslit ng mga armas at droga. Kaya't malinaw para sa pamahalaan ng Lebanon na ang Hezbollah ay tila nagsisilbing Hamas sa lupain nila na nagdala ng napakaraming suliranin sa bansang ito na maaaring humantong sa pagiging ikalawang Gaza. Kaya't hindi na nakapagtataka na tila nga ang gobyerno ng Lebanon ay nakikipagtulungan na sa US at Israel para pabagsakin ang impluwensya ng Hezbollah sa bansa nila. Gayunpaman, kung mananaig ang suporta ng taong bayan para sa Hezbollah sa bansang ito, ay maaaring hindi na nila matatakasan ang kanilang kapalaran na sila ang susunod na haharap sa pinakamalupit na digmaan. Dahil bukod sa Israel, ang malakas na impluwensya ng Hezbollah sa Syria noon ay nagiba na, kaya't kung sila ay sabay na aatakihin ng dalawang bansa, ay maaaring mapulbos sila ng mga ito. Subalit sa kasamaang palad, ay tiyak na maraming sibilyan pa rin ang hindi maiiwasang madamay sa bansang ito, at iyan ay dahil ang kanilang mamamayan ay nilamon na ng sistema ng mga teroristang grupo,
kung saan simula sa kanilang pagkabata ay itinuturo na sa kanila ang magtanim ng galit sa mga Hudyo at Amerikano, kaya't ang karamihan sa kanila ay gaya lamang din ng Hamas na ang tanging definisyon ng tagumpay at kalayaan ay ang pagbagsak ng Israel, kaya't kahit saan mapunta ang karamihan sa kanila ay madalas nakaguluhan lamang din ang kanilang dala. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng Civil War sa Lebanon noong 1975 ay mapag-aalaman natin na ito ay bunsod ng pag-atake ng Palestinian Liberation Organization o PLO laban sa Israel na isinagawa sa Lebanon. Kaya't sa madaling salita dahil sa ginawang ito ng mga pro-Palestinian sa Lebanon ay gumanti ng pag-atake ang Israel sa kinaroroonan nila. Kaya't nabahala ang pamahalaan ng Lebanon dahil nadadamay sila sa digmaan dahil sa mga pro-Palestinian sa bansa nila, kaya't noong mga panahong ito ay nakiisa ang Lebanese Army sa Israel upang tugisin ang nooy lumalakas na puwersa ng PLO sa Lebanon. At taong 1978 nang manalo ang Israel at Lebanon laban sa PLO ay naglabas ng resolusyon ng UN Security Council para sa ganap na pag-aalis ng tropang Israel sa Lebanon sa kondisyon na ang posisyong aalisan ng Israel ay pangangasiwaan na ng UNIFIL. Subalit imbis na ang UNIFIL ang mga siwa rito ay ibinalik lamang ito sa Lebanon Army na naging daan naman upang muling lumakas ang PLO. Kung kaya't sa ikalawang pagkakataon ay muli na naman itong sinalakay ng mga Hudyo na naging daan naman kung bakit maraming Lebanese ang nagalit sa Israel na humantong sa pagkakabuo ng panibagong grupo laban sa kanila, at ito ang Hezbollah na sinuportahan ng Iran sa pagnanais na burahin ang Israel sa mapa. Isa lamang ito sa mga dahilan kung bakit hindi natatapos ang digmaan sa rehiyong ito dahil hanggat may banta laban sa Israel ay natural lamang nagaganti ito at susubukang ubusin ang banta laban sa kanilang gobyerno. Kaya't sa kasalukuyan ay muling isinusulong ng Israel na matiyak ng UNIFIL at Lebanon na hindi na muling magagamit pa ng Hezbollah ang bansa nila gaya ng ginawa ng PLO noon laban sa Israel. Kaya't ang katahimikan ng bansang ito ay nakasalalay lamang din sa aksyon nila dahil kung hindi nila magagawang pigilan ang mga grupong umaatake sa Israel mula sa bansa nila ay ang Israel na ang gagawa nito para sa kanila, at kung mamasamain nila ito at makikipagtulungan sa Hezbollah at direktang aatakihin ng Israel ay maaaring mas malaking bahagi ng Lebanon pa ang madidisgrasya, lalo na sa panahong ito na natalo na ang impluwensya ng Hezbollah sa Syria at sa kasalukuyan ay buong buo pa ang suporta ng US para sa kanila. Kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit sa isang salita lamang ng Israel ay agad ipinahinto ng Lebanon ang biyahe ng Iran patungo sa kanila.